Sa gitna ng isang malawak na gubat sa labas ng kaharian ng Albania na nababagtas ng ilog Kusito kung saan nakagapos ang isang kaawa-awang tao sa isang puno ng higera. Siya ay si Florante, anak ni Doke Priseo at Prinsesa Florisca. Aking Diyos Ama, nasa ang iyong awa? Pag inyo'y nayang mangyari ang lahat na ito. Pag inyo'y nayang pagtaksilan ni Adolfo si Halencio at pinatay ang aking ama. Naging mabuting ako anak, naging mabuting mamayan ng Albania. Siguro ito na aking katapusan. Kung ako'y mababawian ng hininga, o aking Laura, sumagi man lang ako sa inyong kaisipan. Batid ko na nasa piling ka na niya, kundi Adolfo. Sana'y isipan mo ako hanggang sa huli. Mahal kong Albania, magbabayad ang magsamang umaposta sa inyong yaman. Laura, hayaan mo lang ba ako rito sa kabubatan? Alam ko na hindi mo maati ang mahal mo sa pinag-isal. Laura at Albania, aking sinilangan, ako'y sa inyo'y nagpapaalam. May isang Persianong muro na napadapo sa kinalalagyan ni Florante. Ito ay si Aladin, anak ni Sultan Ali Adab at ni Ada. Narinig lahat ni Aladin ang panaghuhin ni Florante. Okay, laking hirap nitong nasa akin. Nasa pag-ibig, inagan ng malapit sa akin. Ako ngayon nandito sa kagubatan, pinagtaksila ng ama kong mapagsarili. Ah! O isang sawing palad, ano ang iyong kapalaran na iyong natamasa? Tila nabuhusan ng malamig na tubig sa Aladin nang makita ang dalawang leon, ngunit sa kanyang katapangan ay nilabanan na Aladin ang dalawang leon. Pagkatapos niyang labanan ang dalawang leon, ay niligtas niya ang taga-Albanyang walang kamali-malay. Ito ay kinawala niya sa pagkagapos at Ika'y inakay-akay. ligtas na, halina't gamutin natin ang iyong sugat. O aking Laura, nasan ka? Tulungan mo dito tayo magsama. Kat, anong pakay mo sa akin? Ako'y isang murot, nagligtas sa iyo sa mga liyong handa kang sunggabin. Hindi mo ba napapansin na tayo magkaway mula sa kaibang tarian? Ako'y taga-Persa at ika'y taga-Albania. Ako'y isang Moro at ika'y isang Kristiyano. Magkaiba man ang ating kaharian, walang pinipili ang pagtutulungan. Hindi na umimik pa si Florante at nagpahinga na lamang. At di naglaon, nagsimula ng magpakalagayan ng loob ang dalawa. Wala ako nang ibahagi ang aking kwento simula nung ako'y pinanganak. Kung pa lang ako malapit na akong gagitin ng isang waitress. Ano? Isang mabangis na gwitre! Prinsesa Florisca, manhin niyo po na hindi ko agad napansin ang gwitre. Hindi mo kailangang humingi ng komando. Maraming salamat dahil niligtas mo ang aking anak sa ginigit ng pamilya. Halina't magtungo sa silid ng kanyang. Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa 8 gulang na upang tumuklas na ng kanyang karunungan. Napagtonto ng kanyang ama na si Doke Priseo na siya ay pag-aralin sa Atenas. Ito po pala kayo. Florante anak, napapanahon na upang tumuklas ka ng karunungan. Ikaw ay papadala ko sa Atenas. Ang Atenas ay bantog sa mga mahusay na guro. Isa na rito si Antenor, ang siya mong magiging guro. Ano po ang aking ina? Hindi yata mawawala ako sa kanya. Pamamahal na ino ko lang ngayon. Subalit kung tayo patatangan sa kulungkutan, hindi mo matutuklas ang tagumpay. Makalipas ang ilang araw, naghanda si Florante patungo sa Atenas. Ang pinakamamahal na anak. Mag-ingat kasi ang paglalakbay ito. Aasa po kayo, ina. Sige, paalam po. Nagagalak ako sa iyong pagdating, Florante. Ganun din po ang sumasuko ko, maestro. Isang buwan na ang lumipas, subalit hindi humuwalay ang kalungkutan sa kanya. Kahit minsan, pinayuhan siya ng kanyang guro na makipagkaibigan at sinabi pa niyang may kababayan siya rito. Nagpakilala si Florante sa kanyang mga kamag-aral at di niya akalain na doon pala niya makikilala ang magiging pinakamatalik niyang kaibigan. Simula ngayon ay kaibigan niyo akong lahat. Ako si Florante. Saan mo ako at magiging matalik mong kaibigan. Wala yata si Adolfo. Ngayon lang po at maraming ginagawa. O Adolfo, siya nga pala si Florante. Si Adolfo, ang kababayan mo sa Albania at anak ni Conde Sclino.
Kinagagalak kitang makilala. Ako pala si Adolfo. Mula noon ay naging masaya na si Florante, madali silang nagpakalagay ng loob ni Menandro. Ako'y naliligayahan pagkat ang ating pagkaibigan ay nagdala ng galak at kasiyahan sa akin. Ako ay nabihag ng kagandahan ng kalooban mo, Florante. Minandro, nais ko na sana pagbalik ko sa amin makakasama kita. Kung sakali nga ako makapunta ng Albania, asahan mong hindi na tayo maghihiwalay pa. At di nagkabula ang kanilang sapantaha. Paglipas pa ng ilang taon si Florante na ang kinikilalang pinakamarunong sa paaralan. Ang pangalan niya ay naging bulaklak ng dila ng mga tao. Alam niyo ba napakakisig ng ating bagong kaklase? Si Florante, napakatalino pa. Hindi ko papalagpasin ang pag-aagaw mo sa aking karangalan. Isa lamang sa amin ni Florante ang dapat salubunging bangkay sa Albania. Ang ating paaralan ay magkakaroon ng pagsasadula ango sa buhay ni Rene Acosta. Florante, papel ni Duque sa gagampanan mo. Katawan naman ni Rene Acosta ang gagampanan ni Minandro. Patuloy ang kanilang paghahanda. Lahat sila ay masaya, maliban kay Adolfo. Nalalapit na ang araw mo, Florante. Isang araw bago pa simulan ang pagtatanghal, si Adolfo ay hindi dalawin ng antok. Laging sumasaisip sa kanya ang maitim niya na balak kay Florante. Bukas magiging ganap ang aking paghihigante. Bukas. At nang dumating ang pagtatanghal ng tula, ipinakilala ang pangunahing tauhan ng kasaysayan ni Florante. Mabuhay si Florante. Magpakabusog ka na, Florante, sa puri at katapusan mo na. Magsisimula ng pagsasadula, lahat ay pumisto na. At sa kaligitnaan ng kanilang pagtatanghal, Magpakatatag ka na at ito ng katapusan mo. Matay ka na. Dito yan, Traidor Taksil. Anong nangyayari dito? Bakit Adolfo? Anong tinangkamang patayin ng kababayan? Isang baliw ko talaga, Adolfo. sa halip na sabihin ang orihinal na ikaw ay kumilala at kapatid mo ako kay Epidong, bunga ang nawika ni Adolfo ay Kailangan siyang mamatay pagkat siya ang umagaw sa karangalan ko. Isa kang baliw, ulupong, at taksil, Adolfo! Patayin si Adolfo! Patayin si Adolfo! Patayin ang sukab! Hindi na nga umabot ng bukas si Adolfo, noon din ay pinauwi sa Albania. Sa muli nating pagtatagpo ay titiyakin ko na ako'y magtatagumpay, Florante. Titiyakin ko. Sa muli. Ang buong Atenas ay nagkilala sa katampalasan ni Adolfo. Hindi ko inasahan mayroong Adolfo ang naghanga na pumatay sa kanyang sariling kababayan. Ang hangang ginawa ni Minando, ito ay isang halimbawa ng paggabayani. Paano kaya kita magagantihan, Minandro? Kung hindi dahil sa'yo, malang ay isang malamig na bangkay. Iwaksi sa iyong isip ang bagay na yan. Dapat tayo magpasalamat sa dakilang lumikha. Florante, parang nakita ko na ang araw ng pag-uwi mo. Palagay ko hindi na ako makauwi kung hindi ka kasama. Nung sumama kaya ako sa iyo, ipagpuri mo maba ako sa mga kaibigan mong Oro, sa ama mong Bloke. Aba, syempre, pakilala kita. Makalipas ang ilang araw, may dumating na mensaherong may dalang sulat. Pagpatawad niyo po ang aking pang-aabala. May sulat po para kay Florante galing kay Duque Briseo ng Albania. Wala na aking mahal na ina. Oo, mabanging langit. Nakasal na yung loob, Florante. Nakaraan pa ang ilang buwan, dumating ang ikalawang liham ni Duque Briseo. Pinapauwi na si Florante sa Albania. At nakarating na nga sila sa Albania. Briseo na nilipon yung anak na si Florante. Anak, sinubok kayo ng pag-anak. At pagkarating pa lang ni Florante sa Albania, ay may natanggap na liham si Duque Briseo galing sa Crotona na nagsasaad na nasakop ng mga Moro ang Crotona. Di na nag-aksaya pa ng panahon ang mag-ama. Doon rin ay tumungo na sila sa palasyo ni Haring Linceo. At nang nagkita na nga sila ay agad na pinakilala ni Duque Briseo si Florante. Kung anak nakakarating lang mula Atenas, si Florante ang ihahandog sa mahal mong yakap. Narito po pala kayo, mahal kong ama. Sila At nang dumating si Laura ay agad itong pinakilala. Ikinagalak kita makilala, Princess Laura.
Unang kita pa lang ni Florante kay Laura ay iba na ang kanyang nadama. Laging sumusulyap sa kagandahan ni Laura at dilingid sa kanya na ganun din ang nadarama ni Laura. Napakaganda niya. Ano kaya itong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba to? O kay kisig na binata, tila ako'y naiibig sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng dalawang grupo, ang Moro at Kristiyano. Naging mainit ang labanan nila. Itaguyod pa rin ni Florante ang labanan at sila ay nagtagumpay. Ang tagumpay ni Florante ay sinundan pa ng lalong marami at malaking kapanalunan. 17 kaharian ang gumalang at sumuko sa kanyang katapangan. Ilang buwan ang lumipas, muling sinalakay ang Albania. Pumasok ang mga Turko sa pamumuno ni General Miramulin at ang mga mananakop na nilalang nasa kaharian ng Etolya. Sina Florante pagkatapos ng laban na may dumating ng mga liham galing kay Haring Linceo. Sa pagbalik niya sa Albania, siya ay pinagtaksilan ni Adolfo. Dinala siya sa kagubatan at doon iniwan kasama ang mababangis na hayop. At sa kaligitnaan ng mga pangyayari ay nakuha pa rin itakas at gawa ng masama ni Adolfo si Laura. Bitiwan mo! Bitiwan mo siya nilalang isa kang halimaw! Maraming salamat, Flereda. Maraming salamat, Flereda, dahil kung hindi sa'yo ay malamang na itulot na ni Adolfo ang masamang balak niya sa akin. Ako nga pala si Laura. Nagpakalagayan ng loob ang dalawang dalaga at sanhin na rin ang pangyayari. Isinilaysay nilang pareho ang kani-kanilang karanasan bago ang pagkakataong iyon. Subalit sadyang hindi ko matanggap ang pag-ibig ng sultan. Ninais ko pang magpakamatay, ngunit paano si Aladdin? Hanggang sa maisipan kong tumakas. Nilandas ko ang kapatagan at kabundukan hanggang sa marating ko ang kagubatan. Sa kanilang paglalakbay, di sinasadyang pinagtagpo ang apat na nag-iibigan. Nilisan nila ang madawag na kagubatan iyon upang magbalik sa Albania, gayon na lamang sa kanilang kagalakan nang matanaw nila ang Albania. Sa pagpasok nila, ang lungsod ay sinalubong sila ng mga mamamayan. At di naglipat araw ang dalawang puso ay pinagtali, sina Florante at Laura at sina Aladdin at Flerida. Florante, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Laura? Opo, Padre. Laura, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Florante? Opo, Padre. Aladdin, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Flerida? Opo, Padre. Flerida, tinatanggap mo ba bilang kabiyak si Aladdin? Opo, Padre. Pagkatapos ng malaking piging sa palasyo ay nagpaalam na sina Aladdin at Flerida. At si Florante at Laura ay naging uliran sa pamamahala ng kaharian. Malaki ang isinulong ng Albania. Nagmula noon ay di na humiwalay sa kanila ang kaligayahan.